Okay, so kwentuhan session ulit tayo, 02, 18, 25. So today, 5 charts na yung pagkukwentuhan natin. Yung 3 dito is nasa long term ko, yung 2 is tinitrade ko. So lahat to may position ako. So hindi to investment or trading recommendation na. Kwentuhan session lang to. So kinikwento ko lang. So yun, no? So simulan natin. So first chart, FCG. Ito nasa long term natin to. So ito very exciting guys, no? So naglabas sila ng FS kanina. Tapos medyo flat yung FS nila pero it's still positive. Tapos ang maganda rito kasi yung PE ratio niya is mababa, no? So parang nasa 6 pa lang yata. Tapos ang dividends ito is around nasa 3.5%. And at the same time, ang gusto natin dito is yung aggressive expansion niya. So as of December 2024, parang 216 na yung stores nila. So hindi na yun updated kasi nung January and February may mga bagong open na stores na rin, no? Anyway, so chart-wise, ito very exciting to guys, no? Kasi may kita nyo dito, eksakto yung close niya ngayon, yung 0.78. Nandyan na, may mga confluence of support na dyan. May kita ninyo na nandyan yung DB50 area, nandyan yung support nung pattern, and at the same time, nandyan din yung MA200. Tapos pagka view mo naman siya ng weekly, nandyan yung MA50. So, tingnan natin, no, kung magsusupport yung area na yan and magsistay siya dito lang sa up channel natin, upper part ng up channel natin, or magbe-breakdown siya, parang yung nangyari dito, 'di ba? Nag-breakdown, tapos magko-consolidate dito sa baba, mag-iipon ng lakas bago bumalik ulit sa sa upper half. So, yun, no? So, okay, chart-wise naman okay pa rin siya kasi parang up channel siya, so it's just ranging. And ang medyo pangit kasi kay FCG, kaya I don't recommend this one for trading. Mas maganda kung long term siya kasi medyo illiquid siya. And at the same time, tingnan nyo yung binaba ngayon, ang laki. Si Tower yata yung lumalabas kanina kasi medyo manipis yung bid and yung ask. And at the same time, yun din yung maganda rito kasi nga, manipis yung bid and ask. So if ever gusto pitikin or paliparin, kayang-kaya. Yun nga lang, pagkatulog siya, tapos may magtitipi or kanwari, may magbibenta at a loss or parang gusto i-rotate yung funds or naiinip, yun nga lang, laki ng binababa dahil manipis lang yung bid, walang padding masyado. Anyway, so ito long term natin to. So ang game plan natin dito, just in case na hindi mag-hold yung 0.78, tapos bumalik siya dito sa area na to, dito tayo mag-a-add ulit ng position. Saka yun, ganun pa rin naman, no? Fundamental wise, it's still the same. Aggressive expansion pa rin naman. And ako, gusto ko talaga to i-long term, kaya nasa long term port ko siya. Kasi, yun nga, dahil aggressive yung expansion niya, and at the same time, parang gusto ko talaga makita kung yung ending nito pag marami na siya, or baka bilhin siya ni Jollibee, mga ganun. So, yun, no? So, basta ang ano lang kay FCG, syempre dahil yung volume niya is medyo maliit, dapat i-proportion nyo lang din yung position nyo doon. So, sakto lang. Anyway, so next natin is si ASEN. Ito guys, no, ang magandang kwento rin ito, yung sa private GC namin, yung iba kong friends or yung iba kong kasama doon sa group, while this one is trading around 5 yata, 5 to 7 pesos, parang binili nila to as long term nila. So ako personally, hindi ko to gusto i-long term nung time na yun. Kasi if makita nyo, sobrang expensive ni ASEN nun. And at the same time, wala naman siyang dividends. So strictly for me, strictly for trading lang siya. Hindi siya parang ano kasi to nung time na yun, diba, parang growth stock siya. Si FCG, parang ganun din, diba, growth stock siya. Pero at the same time, hindi siya expensive, undervalued pa nga siya, tapos may dividends pa siya. Si ASEN, on the other hand, sobrang growth stock siya nun, pero sobrang expensive siya. And at the same time, wala siyang dividends nun. So, if may kakilala kayo sa Kailum or sila Boss Edmund Lee, sinasabi nila na it's expensive. Mas nung time na yun, si AP nasa 23.5 yata or around that price. Mas gusto nila sa AP kasi nga hindi siya expensive and may dividends. Anyway, so balik tayo sa kwentuhan session. So si ASEN, nung time na yun, tinitrade lang natin siya. Pero right now, if makita nyo sa ASEN, sa sobrang laki ng dinrop niya, parang 2% na yata yung dividends niya. And at the same time, if makita nyo yung PE ratio niya, it's around parang 14-15 na lang. So, hindi na siya expensive. Actually, yung fair market value niya, mas bababa na siya sa fair market value niya. So, ito, sinama natin to sa
long term or sa dividend port natin, si Ace N. So ito, makikita ninyo yung 310, nag-close siya sa 3.04 yesterday. So bumili tayo diyan. So tingnan natin kung ano yung mangyayari dito sa kay Ace N. Kasi yung 3 pesos dapat mag-hold na yan. Yung 3.10 or ito 3.4 tapos bumalik siya. So tingnan natin to sa coming days. So, pero chart wise mahina pa rin siya, it's downtrend. So tingnan natin kung mag-hold yung 310 as a strong support sa coming days, tapos magbe-base na siya dito for a possible reversal or bullish move. So tingnan natin. Pero right now ganun pa rin, mahina yung volume niya. Mahina yung chart niya. Tapos it's downtrend, so medyo ingat lang. Pero ako yan, ni-long term ko to. Saka yun nga, dapat parang kay FCG rin, dapat yung bili mo, maganda yung pagka-dilig-dilig mo. Para just in case na masira yung 3, may option ka, pwede ka mag-cut or add more. So ako, hindi ako mag-cut, mag-add more lang ako just in case na masira yung 3 pesos. So yun, no? So very interesting to sa coming day. So ang bili ko dito is pag masira yung 3, mag-add tayo. Or pagka mag-base siya dito sa area na to, or first higher low, yun, doon tayo mag-add. So sobrang simple lang ng game plan natin. So ito, sinama natin siya sa long term na port natin. So ito, sunod natin is long term din natin to. So ito, very si LTG, first week ng March yung dividends niya, no? So ito, nag-buyback tayo dito. Ito, nasa long-term port din natin to. So, ito since 2020, nasa port na natin to. Tapos, nung binuhusan siya ni UBS ng malala, no? So, yun, no? Sumalo rin tayo doon. So, sobrang tagal na to nasa port natin. So, bawing-bawi na yung gain ka na sa price appreciation and at the same time, bawing-bawi ka na sa dividends. So, sobrang galante magbigay ng dividends si LTG. So, ito, kabang-abang to, guys. So, 11.50 ang pinaka-resistance niya. So, yung pinaka nearest support niya is around 11 pesos. So, ito, ang hula natin dito is magre-range lang siya dito. Gagawa siya ng base for a possible bullish move. So, ang ganda ng chart nito, it's above the MAs. And at the same time, first week ng March is dividends. So, next natin is si PX. Ito, for trading to, guys. So, ito, sobrang lakas ng galaw nito kahapon. Kaso medyo late tayo ng bili dito. If mapapansin niyo yung candle dito kahapon, nag-red to eh. Nag-solid red to, biglang nag-hammer. So, ang ginawa natin to, sobrang simple lang. Bumili tayo nung habang nagre-red siya. Tapos, nung binrake niya yung 4 pesos, nag-average up tayo. So, a little above 4 pesos, bumili tayo. Tapos, hinold lang natin to. Pero yung galaw niya kanina, wala. Na-hit yung trail stop natin. So, ito medyo tight yung trail stop natin dito. Kasi, late yung pasok natin. So ayoko magbalik ng gain kay miss market natin. Ayoko magbalik ng gain kay PSI. So na-hit yung trail stop natin, nag-take profits tayo. Pero same time, no, ganun pa rin. Babantayan pa rin natin to dahil above average yung volume and yun, sobrang ganda ng volume niya, ang ganda ng galaw niya. So babantayan pa rin natin to kung ano mangyayari, kung magsi-squeeze ba to dito, magfa-flag, or magpo-pullback siya and mag-hold or magbe-base dito sa 4 pesos area. So, tingnan natin, no? Hanapan natin ng magandang entry, depende sa gagawin niya. Pero definitely, iti-trade pa rin natin to dahil sobrang likot niya, ang ganda ng volume niya. So, dapat ganito yung tinitrade nyo kasi imposible kayo may ipit dahil ang ganda ng volume. So, si FCG, I highly suggest na pang dividends lang talaga or long term. Huwag niyo siya i-trade kasi illiquid, may ipit lang kayo if iti-trade nyo. Whereas yung mga ganito, ang ganda ng volume, so walang ipit, diba? Ang dali mag-in and out. So yun, no? So for PX, tingnan natin yung gagawin niya. Pero pinakamaganda sana is mag 3-day pullback siya, tapos mag-base sa 4 pesos. So, or 3-day na pullback kahit hindi sa 4 pesos. So, first green, yung baka ganun, no? So, hanapan natin ng entry sa coming days. So, ito, binabantayan natin to kahit na na-hit na yung trail stop natin. So, ito, last natin is si Plus. Ito si Plus, no? Ang ganda sana ng chart nito. Pero medyo bearish yung sentiment kasi nung Valentine's Day, pati, or Feb 14 and 13, nag-take profits yung isang director. Si Director, Willie. Anyway, nasa PSH yun. May isang director na nag-dispose. So, nag-take profit siya. So, insider selling yun na medyo hindi maganda yung sentiment pag ganun. So, nagbenta siya.
somewhere here, diba? Ay, kailan ba yung 14? Ito. Nagbenta siya nung 14 saka 13. Makikita niya yun sa edge, insider selling. Anyway, pero chart-wise, ang lakas pa rin ito. Pero syempre, medyo ingat lang kayo dito, parang kay PX, kasi 90-degree yung chart nito. Pero, ang maganda naman kay Plus is, ano siya, di ba, nagbe-base, breakout. Di ba, base, breakout. So, actually ngayon, ganun pa rin, nagbe-base pa rin siya. So, ito may position din ako dito. Pero, ang game plan natin dito is naka-trail stop tayo. So, ito kasi medyo maganda yung entry ko dito, malalim. So, binabantayan ko lang yung trail stop ko dito. So, once ma-hit yun, magti-take profit tayo. Pero, just in case na hindi siya ma-hit, so, bullish move ulit. So, yun, hindi na tayo mag-average up, pero ira-ride lang natin yun. So, habang tumataas yung price action, itataas lang din natin yung trail stop natin. Pero once na ma-hit yun, so out tayo. Tapos hanapan na lang natin ulit ng entry just in case na mag-pause, mag-flag, or whatever. So, yun, no? So, that's our kwentuhan session for today, guys, no? So, hopefully, maganda yung Valentine's inyo. Yun lang, bye.